kapag naghahanap kayo ng mababaw, bibigyan ko kayo ng 2 marker, sign sa Yamashita Treasure na kapag nakita ninyo ito po ay direktang may laman sa loob. Alam kong marami sa inyo ang gustong makakuha ng Yamashita Treasure, kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat mahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Mga ganito palang pro, mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na piraso. Mga gamit bro. Bro, inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na to hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Ganito ang legit na ang gold. Yan ang legit. Yung hilat siya niya magasbang. Ito pala yung hinihingi ng Mines and Geoscience Bureau na sample specimen. Ito po ay nagbibigat ng 1 kg po. Pero nirebar na to para din galing ito sa 12 kg. Nirebar lang siya ng manipis. Ito na yung lalabas dun sa ASI natin. Yan na yan din yun. At hihintay natin yung report nila na September 4. Ngayon, 2023. Yan lahat, okay? Yan, September 4. Ito, bago lang ito talaga. Ito, last February, pero ngayon lang lumabas sa system. Okay, para din alam nila. Ito yan, yung naka-document naman. Yan yung specimen. Ulitin ko yan, yung GI report number, pwede na lang i-check yan sa mismong website. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. May ad na adlaw gid sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano, Ejay Ilocos. Mga pagaritano, mga lusog kusatyan, siya tanong sa Cotabato City. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol po dito sa 2 sign, palatandaan na kapag nakita ninyo natin ay direktang may laman sa loob, object itself, Yamashita Treasure Sign Markers. Pero bago natin ito ibabahagi sa inyo, ay nais po nating magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos, Kahit po maraming bashers na nagko-comments ng pangit, ay still ito po ay nakakatulong sa atin pong paglago sa ekonomiya po ng bansang Pilipinas, At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta po yan sa aking channel. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So tayo na naman po ay continue, sa pagbibigay, pag-aambag kahit maliit lang. Ito pong kaalaman na atin pong isi-share sa inyo. Ang mahalaga ay makapagbigay tayo ng idea tungkol po dito sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. So alam natin napakarami pa pong mga Yamashita Treasure sa iba't ibang lugar po sa bansang Pilipinas. So napakarami po tayong nakikitang mga sign, markers, mga videos na naipadala sa atin na halos hindi na natin nabuksan. Sa sobrang dami po ng entry ay namimili lang tayo ng atin pong
tinitingnan yung klaro at medyo naintindihan natin ng husto. Hindi yung mga guhit-guhit lang, mga crack-cracks lang ng bato, hugis lang ng mga hayop, ay atin ng papansinin. No? Ang pinapansin natin yung klarong nakalagay sa mga libro, klarong ginawa talaga ng kamay ng tao. Pag hindi pa kumpirmado, hindi pa natin nakonfirma, ay hindi po natin ito pinapansin sapagkat pwedeng magkamali tayo. No? Nagkamali nga tayo sa mga legit na mga marker, lalong-lalo na dito po sa mga hindi pa masyadong nakukumpirma. So, pasensya na po. So, ito pong ating ibabahagi sa inyo ngayon ay based po ito, may basihan po tayo mula po sa Yamashita Treasure Code. No? Hindi po natin gawa-gawa lamang ito. Ito pong mga meaning, no? Nagmula po ito sa Yamashita Treasure Code, no? Kudigo ng mga Hapon. So, wag silang magsabi, wag yung mga bashers naman, paano mo nalaman? Ikaw ba ay binigyan ka ba ng ganito? Ito po ay kapag mag-research kayo, mahilig kayo sa research, mahilig kayo sa mga treasure hunting, ay exposed na po masyado ang lahat po ng mga code, no? Yamashita Treasure Code. At maging yung mga Prince Tanaka, Prince Takeda, no? Yamashita Treasure Codes, yung mga Book of Second World War, no, made by the Japanese, ay marami na pong nagkaroon nito, no? Lalong-lalo na yung mga matatanda noon na bilong sa mga treasure hunters nung mga nauna pa, na ikalat na kasi maging sa online, no? Maging sa ating gobyerno, sa gobyerno ng Japan, ay may mga hawak sila nito. At higit sa lahat, yung mga anak ng mga Hapon na mga sundalo, no, na may kopya, mga anak ng Koreano, no, na mga general na Koreano na may kopya, yung mga anak nila na nagsibalikan, ay minsan naipasa sa mga Pilipino at naikalat sa online. Yan po ay hindi haka-haka, kundi legit yan, mga ka-treasure hunter. So, dumako na po tayo dito po sa atin pong isi-share sa inyo ngayon na dalawang Yamashita Treasure Sign markers, no? Na tanda ito na kapag nakita ninyo sa mga bato, ito po ay may laman, no? Sinasabing may treasure sa loob. Hindi natin alam kung anong treasure, pero Jack may treasure ayon po sa Yamashita Treasure Code. So, unahin po natin ang plus, no? No? Plus sign, no? Parang cross, pero pantay ang sukat. Kaya masasabi nating plus ito, hindi cross, no? Ang cross kasi medyo mahaba yung isa, tapos maiksi yung isa. Ang plus ay pantay, no? Kapag ito ay nakita ninyo sa mga bato o sa semento na nakaukit, 1 inch, no? 1 inches o malalim ang pagkagawa, pagkaukit, basta't pantay na plus sign, sinasabi itong object itself, no? Ang ibig sabihin kasi ng object itself, siya na yun mismong treasure, hindi mo na hukayin, no? Basagin mo na lang yung bato na sinasabing object itself, yung may nakaukit na plus sign. So, ilan na ba ang nakakuha nito, no? Mga ganitong klaseng marker, mga sign na plus. Medyo marami na yata. So, yung pong mga nakakuha na, pwede kayong mag-comments, no, dito po sa plus sign, no? Magpatotoo kayo yung mga nakakuha na sa mga ganitong klaseng marker, no? I-comments nyo lang dyan sa baba para po ipin natin sa lahat po ng mga basher na nagbabas, no? So, plus sign, nagsasabing may laman sa loob ng bato, sa simento. So, may nagsasabing gaano ba kalaki yan, no? Yung tanong, gaano ba kalaki yung plus? Si
Mayroong iba pinapakita ang lalaki ng plus eh. Siguro pag malaki yung nalagyan na simento, batong malaki, tapos malaki ang plus, may laman din yun kasi yung sinasabi dun plus sign eh. Malaki man o maliit. Basta't plus, no, parihas ang sukat ng parang cross na yon, ay tiyak, may laman ito. Ayon po yun sa Yamashita Treasure Code, no? Ayon sa Kudigo. So, pangalawa, no, take note. Ito pong parang guhit, no? Guhit na parang maliit na eye, no? O parang slash lang siya na kapag ito ang nakita ninyo sa bato, no, parang wala lang. Para lang kasi siyang ginuhit, 1 inch ang lalim, or magandang pagkagawa, malalim, kahit hindi mabot ng 1 inch, basta hapon ang gumawa. Ito po ay nagsasabing object itself, no? So marami na po tayong mga kababayang mga treasure hunter na nakakuha yata nito. Diamond, no? Mga diamond o precious stone yata yung nakuha nila, no? Yun po yung mga naipadala ng mga larawan, no, video, no? At minamaliit lang nila yung mga precious stone na hindi nila alam mas mahal pa ito sa ginto ng ilang beses. Ang gusto kasi ng mga Pilipino, no, karamihan, yung maibenta ka agad, automatic pira agad, hindi maghihirap, no? So nais po nating iparating sa inyo na kapag nakakuha kayo ng precious stone, basta totoo, galing ito sa Yamashita Treasure Hunting, wag na kayong matatakot gumastos. Gastusan nyo na. Gumastos nga kayo sa paghuhukay na wala pang nakukuha, yan pa kayang may nakukuha na kayo. Kapag na-process ninyo yan, nagastusan ninyo, na ipa-certify ninyo, ay limpak-limpak na halaga na ang pwede ninyong makamtan. Sapagkat marami ang buyer niyan kapag precious talaga, tunay talaga. Yung iba kasi nagpapakita ng mga bato, hindi naman precious, mukhang precious lang. No, nakuha lang kung saan-saan, no? Kung saan yun na lupalop na pulot o nabili. Tapos ipapakita, makintab, sabihin, ano ba ito? Alam mo ba ito? Alam niya na yon, bakit pa niya itatanong? So, kapag makakita kayo ng mga precious stones, automatic yan, pera na yan, no? Malaking halaga na yan, hindi mo na kailangang ipagtanong pa yan, i-process mo na. Yan, jack na yan, ay magkakaroon ng buyer kapag may papilis. Sabi kasi nila, kailangan ay, hindi na kailangan ang papilis. Sa ating bansa, no, sa Pilipinas, ay puro papilis ang kailangan kahit lupa. Yung mga lupa, kapag ibenta natin, kailangan may papel, may titulo. Sino bang bibili ng walang titulo? Walang katibayan, di sayang pera mo. So pagdating kasi sa mga ganyang klase, ay kailangan ng papel, no? Patunay, hindi yung para lang nagbenta ng isda, no? Pwede naman, pero mura. Pwede mong may benta ng ganun pero mura. Kagaya sa akin, bininta ko na ng mga mura yung mga nakuha ko kahit precious stone, no? Kasi hindi naman mahalaga sa akin yung ilang mga milyon-milyon eh. Mahalaga sa akin, makabili lang ako ng pangangailangan sa araw-araw. Hindi ko na kailangang magpayaman ng susto, no? Ang kailangan ko ay makasurvive lang at walang mga problemang malaki, no? Simpleng buhay, yun po ang aking gusto. So sa mga nagsasabing ang tagal-tagal mo sa treasure hunting, hindi ka pa rin yung mayaman. Kayo gusto nyong yumaman, ako hindi. Gusto ko lang, tama lang, no? Hindi naman mayaman, hindi naman mahirap. Yung walang mga malalaking problema, kasi pag malaki ang kayamanan mo, malaki din problema mo. Yan ang totoo dyan, mga ka-treasure hunter. So continue tayo, no? Yun nga, object itself, dalawa. May laman sa loob, no? Yung una, no, ulitin natin, ay yun po yung plus sign. Pangalawa ay yun pong parang guhit na
ay parang badlist lang siya o parang number 1 na walang ikot ay walang buntot, no? Parang diretso lang na slash. Yan po ay may laman sa loob ayon po sa Yamashita Treasure Code, no? Malaki man ito o maliit, basta ganun ang malalim ang pagkagawa, no? Pero sa tingin ko itong mga nakuhanan ay hindi ganun kalaki, no? Maliliit lang yung plus sign at saka yung yung slash. Yung mga malalaki wala pa tayong evidence, wala pa tayong katibayan na may nakuha na sa ganun. Ang importante, yung pong sign na yon, yung marker na yon, na ang ibig sabihin ay may laman ito sa loob. Kasi yun talagang hinahanap ng ating mga kababayan, yung madaling kunin, hindi mahirap kunin. Ayaw nang maghirap, gusto nang masarap. At ang iba pa sa atin, marami sa atin, no? Toxic, no? Hindi gumamit ng isip bago magsalita. So payo natin sa ating mga kababayan, no? Huwag kayong masyadong toxic mag-comments, yung masama mag-comment. Kahit naman siguro hindi kayo nakapag-aral o nakapag-aral, basta't mayroon tayong tinatawag na good moral and right conduct. Number 1 yun. Yung napakapangit ang iyong ugali, no? Yung ang pangit ng iyong mga sinasabi, kino-comment, at yan kapag binaliktad at ibigay sa'yo i-comment pangit, no? Kahit anong ginawa ng tao, kahit nagkasala ang isang tao, pwede mo lang siyang i-correct, no? Na ito ang tama, mali yan ayon sa aking research. Pwede mo siyang i-correct, itama kung siya ay nagkamali. Hindi mo siya pwedeng i-down, mas mataas ka, mas magaling ka, o mas mayabang ka. Pangit yun. So kung yung mga nagbablog na mga extraordinary, talented ang mga yon, no? Sila Boy Tapang, yung mga iba-ibang mga nagbablog dyan na nagpapasikat, yan po ay talent. So pinapanood sila, sumikat sila, no? Kasi may talent. Yung mga nagko-comments na inggit lang, no, na inggit, wala kasing talento, no, wala silang ibubuga. Kaya ang kanilang hinanakit sa inggit na lang, sa comments na lang inilalagay. Yun po yung totoo dyan, no. Yan po ay para sa mga bashers at saka mga haters na laging pangit yung mga sinasabi. At Pilipino lang ang karamihan nito, no. Sa ibang bansa wala namang ganyan. Kung mayroon man, siguro yung drug addict na talaga, yung sinto-sinto na talaga yung utak. Pero pag sa Pilipinas, kahit normal ang utak, bastos yung mga comments. Walang good moral and right conduct, no. Nakakahiya naman, si Pilipino din naman ako. So nakakahiya sa ibang bansa o sa mga ibang lahi, no. Kaya magbago na kayo, mga kababayan. Yun po yung mga pangit mag-comment. Kahit anong binablog niyan, i-respect ninyo. Huwag ninyong i-down ang inyong kapwa Pilipino. So dito na lamang po, no. Sana po ay nag-enjoy kayo, nagkaroon tayo ng idea tungkol po dito sa mga ganitong klaseng usapin, Yamashita Treasure Hunting. At kung mayroon po kayong mga nalalaman tungkol dito, mayroon kayong natuklasan tungkol dito, no, idagdag ninyo sa comment section sa ating YouTube channel para malaman, para maintindihan, ma-share sa atin pong mga kababayang hanggang sa ngayon ay nasa Yamashita Treasure Hunting pa rin sa kabundukan. So maraming salamat po. Ito po inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.